Posibleng hahabol pa ngayong linggo itong panibagong bagyo na binabantayan ng ating DOST Pag-asa. Maliban sa kasalukuyan kasi na binabantayan na paparating na si Bagyong Opel, ay inaasahang pahabol pa itong Bagyong Pipito na pang-labing-anim na bagyo kung sakali na pumasok na sa ating teritoryo ng bansa o Philippine Area of Responsibility. Kung sumahin, halos ngayong linggo lamang ay 3 bagyo agad ang nanalasa dito sa ating pong kalupaan. Una dito ang Bagyong Nika na una nang nakalabas ng ating bansa. At ito namang sumunod na mananalasa naman sa ilang kalupaan possible ng ating Northern Luzon, itong bagyong si Opel. At susunod naman, posible ngayong darating na Huwebes o Biyernes ay papasok na ng Philippine Area of Responsibility, ito namang bagyong si Pipito. Unang maglandfall sa ilang parte ng kalupaan possible, ito pong bagyo na si Opel, kung saan makikita natin by Wednesday o bukas, November 13, unti-unti na siyang lalapit. At ayon sa paliwanag kanina ng ating DOST Pag-asa, asahan na posibleng maramdaman na ng ilang parte sa Catanduanes area at dito sa may part ng Legazpi, sa may Daet at ilang pang mga area sa may Camarines Sur at Camarines Norte. Samantala, posibleng maramdaman na rin sa ilang pang mga area kung papalapit na ngayon pong darating naman na Huwebes, November 14, sa ilang area sa partikular sa may Northern Luzon. So ito pong area ng Santiago, sa part ng Baler, Tuguegarao. So makikita natin dyan, ito po yung pagpasok nito pong bagyo at posible dito po sa forecast by Thursday ng gabi, posibleng manalasa ito pong bagyo. Okay, o hapon pa lamang ng Huwebes, November 14, posible na ito'y maglandfall muli ito po sa may Santa Ana area. Pero sabi ko nga, posible pa po ito magbago dahil meron po mga pagbabago kada oras at araw. Okay, so sana dalangin po natin na tumaas ng bahagya nang sa ganun ay hindi na po mapirwisyo pa yung mga residente partikular sa may Santa Ana area dahil nakaraan lang dinana po ito ng bagyo na si Bagyong Marcy. Pagkatapos naman manalasa sa parte ng Santa Ana, kung sakaling ito at walang magbago, parte naman ng Babuyan Island ang posible kanyang tahakin na ilang mga island area at ito po papalabas. Hindi po siya direkta na magdadaan sa may Batanes area pero possible ay nasa signal number 4 sa mga area na yan. Balikan naman natin ito po sa araw po ng Huwebes. Nakikita po natin sa likod na bahagi mula sa bagyong si Opel, makikita natin dyan sa malapit sa kalupaan ng ating bansa. Ito naman po yung susunod na sa Pipito. So pagpatak ng Huwebes or Biyernes, posible na pumasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So ayan, makikita natin habang tayo po ay naranasan yung posibleng pananalasa ng bagyong si Opel, ay unti-unti namang darating ang panibagong pong bagyo na ito po'y possible manalasa sa ilang parte pa rin po ng ating pong bansa. Kung makikita natin dito sa advance forecast ng ating pong windy.com, bahagya na parang sa gilid na bahagi o itaas ng ating pong Northern Luzon, pero hindi po siya direkta magalan. Pero tignan natin sa mga susunod na araw yung posibleng estimated po nito dahil nakaraan doon po sa ating ipinakita rin po na advance forecast sa inyo sa bagyo naman pong si Marcy ay medyo malayo at bagyong Nika sa kalupaan, pero meron pong adjustment, bumalik, magagrade. Sabi nga natin, posible pang magbago sa mga susunod na oras at araw at yan po yung dapat natin pong antabayanan. Mag-ingat doon sa ating mga kabayan na mga nakatira malapit po sa bulumbudukin bahagi, malaki ang chance na dyan po ay gumuho yung lupa, okay? Or magkaroon po ng pagkakamalaking landslide. Halos the same po yan, gusto ko lang i-share sa inyo na nangyari po sa Palawan dahil po sa halos 2 linggo o 3 linggo naming naranasang tuloy-tuloy na pag-ulan, yung ilang mga lugar na hindi namin inaakala po magkaroon po ng landslide, nagkaroon po ng landslide po sa malambot nga po na mga lupa. Yan po ang dahilan. Kaya ingat po sa ating mga ka-great, especially sa mga lugar sa may Northern Luzon na posibleng malaki ang chance na magkaroon po ng landslide sa inyo po mga area at yung